Hi mga beso, I traveled to Hong Kong, Macau for 4 days and here's my itinerary on the first day. Wow! So I booked my flight sa Cebu Pacific at ito ang presyo niya mga be, hindi masyadong mura dahil hindi siya sale. At bumili na rin tayo ng eSIM sa Klook, in-install na natin at share ko lang tong aking maleta na binili ko sa TikTok, link in the yellow basket. Ang ganda no, share ko lang. Una pa lang ang dami ng ads ni be. Very excited ako dito kasi nga first semi-solo international travel ko to at first time ko sa Hong Kong. Pagdating sa airport mga be, sobrang feel ko na ang pagkakatrin ko dyan. Hello, love, goodbye ang aura mga be. Kaya nakaka-excite. At papunta sa city, papunta sa hotel, nagbook na ako ng Airport Express. Via Agoda, you can use my code JasmineAct for discount. At napakabilis na lang talaga. Parang less than an hour, nasa Hong Kong Island ka na. Super comfy ng seat. At nagbook na rin pala ako niyan back and forth para hindi ko na problemahin. So, na-meet ko na nga yung friend ko dito. At nag-check-in na muna kami dito sa Homey Inn, North Point. Gawa na lang ako ng separate review dyan. Sa North Point Station siya mga be. Pagka-check-in, labas agad, gala po agad tayo mga be. And first na pinuntahan namin ay dito sa Central Station. So, ang impression ko ng Hong Kong, para din naman siyang Japan, Taiwan, ganyan. Maayos din, malinis din. Nakakainggit pa rin as a Filipino. As a gutom na dito kami kumain sa Yacht Dock Restaurant, isang Michelin Guide restaurant mga be. At totoo nga ang chika nila na mabilisan ng ang mga ganap dito. In-order namin yung goose and duck nila mga be. Yan, tikman mo yan. Go, go. Perfect. Nagustuhan ko siya mga be, hindi ko lang talaga mawari alin dun ang goose, alin dun ang duck. So nagdikit tayo ng mga sticker kung saan pwede magdikit mga be. Kung nakikigayan ako sa mga may nakadikit na. At naglakad na kami papunta dito sa Hong Kong Observation Wheel area mga be. Dahil dito kami sasakay ng ferry. Hong Kong! Ang ganda dito, buhay na buhay. At yun mga be, sumakay na nga kami ng ferry para tumawid sa kabilang side. Gunamit lang namin yung octopus card namin dyan. So, grabe, gandang-ganda akong mga be sa city lights ng Hong Kong. Parang ang buhay-buhay niya, ang liwa-liwanag niya. Gets na gets kung bakit parang ang dami rin pumupunta dito mga be. Ano yung be, paano yung thank you ng ano? Goisai. Amgoisai. Goisai. Amgoisai. May ganun. Goisai. Pagdating sa kabilang side, dito na yung sikat na Avenue of the Stars, yung Clock Tower, yung Hong Kong Museum na maraming nagpipicture sa Instagram. So ayan, kahit hagard-hagard pa ako sa biyahe, pa for the photo and for the video tayo. Tuloy ang walk natin at pumunta kami dito sa Chungking Mansions mga be. Talagang nasa itinerary ko to at sobrang excited ako na mapuntahan siya. Kasi favorite na film ko yung Chungking Express and ito yung isa sa mga iconic na shooting location doon. So, ayan, ganyan lang siya. Para daw yung Divisoria. Maraming mga tindahan sa loob at may mga hostels din daw. So, after nyan ay kumain kami dito sa parang street food nila. Thank you to my sponsor for paying everything. Buti na lang nalilibre tayo kasi medyo mahal pala ang food dito sa Hong Kong mga beha compared sa, syempre, Vietnam na huli ko na travel. At talaga naman pinipilahan. Ang sarap ng fishball dito. Hindi tagpipiso. I love that. Yan. Okay, this is HK Bubble Waffle. Talaga namang pinipilahan at patok na patok dito sa Hong Kong tradition. Hindi masyado matamis. Perfect combination. Maanghang kasi ito. After naming food trip ay naglakad lang kami papunta dito sa GU mga be. As a GU fan. Dahil gusto ko talagang bilhin tong bag na to. At sakto, sale siya from 1 to 700 na lang siya. Kaya bumili ko ng dalawa. Tig-isa kami ng sister ko. So last stop namin dito sa Donkey mga be. Lumabas din ako agad kasi na-overwhelm ako. So dahil galing biyahe pa, umuwi na rin kami niyan. So see you sa day 2. Jasmine here.